Maraming mga riders na katuwang nila ang mga motor nila sa pagdugtong ng hininga ng mga pamilya nila. Marami ring mga riders na batbat sa paghahanap buhay sa malayo at ginagamit ang mga motor nila para pansamantalang umuwi sa mga mahal nila sa buhay. Para naman sa iba, ang motor ay libangan lang. Pang chill, pang relax, pang long ride. Ginagamit ang pagmumotor para pansamantalang takasan ng mga kabalisahan. Pero hindi natin may pagkakaila na para sa ibang mga riders, ang kukumpleto sa pagiging rider nila ay kapag nakapagmotor sila sa expressway. Pero para sa akin, kukumpleto ang pagiging rider mo pag nasemplang ka na. Joke lang yun. Tingnan nyo to. Ang Falcon ay isang uri ng ibon na kayang lumipad sa bilis na 320 kph. At kapag bumubulusok na siya pababa, kaya niyang umabot sa bilis na 390 kph. Sa fastest flying bird ipinangalan ng FKM ang kanilang kauna-unahang expressway legal bike, Falcon X400. Does it live up to its name? Malalaman natin yan. Welcome to another Ikimoto presentation. Hindi ako ang pinakamalakas, pero hindi rin ako ang pinakamahina. Kung titignan mo siya, hindi siya nalalayo sa laki ng mga 150cc naked bikes. 185 kilograms. May kabigatan, pero hindi siya ang pinakamabigat. Hindi rin siya ang may pinakamababang power to weight ratio. Upright sitting position. May kabigatan siya, pero hindi siya mahirap magbilan sa pagtumba dahil sa mababa niyang seat height. Pakikita ko at ganito ang posisyon ng mga paa ko kapag inupuan ko siya. Naka-flat yung talampakan ko, medyo nakabalagtot pa yun. Kung nakapayong ka nung nagpaulan ng height, makakatulong ang mababang seat height ng motor na to sa kumpiyansa mong sumabak sa mundo ng mga expressway legal bikes. Legit na 400cc, 2-cylinder. Yung 360-degree crankshaft, minimimik nun ang tunog ng 3 or 4-cylinder, depende kung nasa ang RPM ka. Yung 270-degree crankshaft naman, minimimik niya yung tunog ng V-twin. Yun ang paborito kong tunog. Brusco, lalaking-lalaki. Ito namang ganitong 180-degree crankshaft. Ito ang pinakaayaw kong tunog. Parang lawnmower. Tara. Falcon X400 pulls like a truck. Sa low RPM pa lang, may torque ka nang mararamdaman. Yes, nire-recommenda ko to sa mga first-timers sa big bike. Pero kapag nagkamali ka ng bitaw sa clutch at piga sa silinyador dahil mamaro ka, oras na para mag-contemplate ka about true meaning of life. You feel the active torque all the way to the red line. Nasa destinasyon ka na, yung kaluluwa mo halfway pa lang. Hindi dahil sa bilis dahil sa bigwas. Bawat piga mo, iniiwanan yung kaluluwa mo. Hindi ko sinasabing ito ang pinakamalakas na 400cc bike kasi hindi naman talaga. Pero kahit galing ka na sa ibang 400cc na mas mataas yung torque tsaka yung power, ma-appreciate mo pa rin yung hatak at buhat power ng motor na to. Nakaka-addict siyang ipang overtake. Kung galing ka na sa small displacement bikes tapos ito ang magiging unang big bike mo, gugulatin ka ng torque Pinakaramdam mo yung kapangyarihan ng engine between 6,500 to 9,000 RPM. Yun yung fun zone niya. At ang maganda dito, walang paglamya sa buong RPM range niya. May mensahe lang ako sa mga matagal na nagmumotor pero baguhan sa big bike, no? Beginner friendly siya pero hindi siya mamaru friendly. Kapag nagmamagaling ka sa bitaw ng clutch at piga sa silinyador, hindi lang kaluluwa mo yung maiiwan, iwan pati pamilya mo. Kapag aggressive ka sa pag-apply ng torque from rear wheel to the ground habang tumi-take off ka o habang nasa kalagitnaan ka ng cornering, pwedeng mag-overspin yung gulong dahil wala siyang traction control. Nambibigla kaya kilalanin mo muna yung bike para hindi ka maging sangkap ng kalsada. Itong mismong unit na to, finisher sa Ironman. Sabi sa akin ng taga FKM na gumamit nito sa Ironman, it has a decent top speed. Pero di ko na yun sinubukan kasi labas na yun sa advocacy ng channel na to. Paano ko ba i-explain yung torque nito? Teka, ganito na lang. Sa patag, kapag naka 6th gear ka, makakapag-stay ka sa 83 kph sa 5,000 RPM. Tapos kapag bigla kang tumodo ng piga,
in 5 seconds. Pag na-reach niya yung 8,000 RPM, 120 na yung takbo mo. Kapag galing ka naman sa full stop, kaya niya mag 100 in 6 seconds. Kahit nasa 100 kph ka pa at nasa 6th gear ka, kapag sinagad mo yung silinyador, malakas pa rin yung mararamdaman mong G-force. Tuloy-tuloy yung pag-akyat ng speedometer niya. So ewan ko kung malakas ba yun para sa 400cc ha. Dinidescribe ko lang yung observation ko. The throttle is unusually long. Medyo kailangan mong magdagdag ng pihit bago mo masagad yung silinyador. But that also makes the power delivery more progressive and less intimidating for new riders. Inabot tayo ng ulan. Tamang-tama, habang nakasilong tayo, pag-uusapan natin yung vibration. Meron tayong popular na misconception na kapag 2-cylinder engine, sigurado daw na mas mahina ang vibration kaysa single-cylinder engine. Well, that's not necessarily true. Let me explain. May dalawang klase ng imbalance. Primary imbalance na kinokos ng piston at secondary imbalance na kinokos naman ng connecting rod. Mag-focus tayo sa primary imbalance. Tuwing mararating ng piston yung top dead center o yung bottom dead center, dahil sa sudden change of direction, nakakapag-create siya ng force na nag-aakay naman sa engine para umugarin ng taas at baba. Yun yung primary imbalance na nagkukos ng nararamdaman nating vibration. Eh di ba may counterweight naman yung crankshaft para i-cancel out yung vibration? Well, kapag nasa top dead center o bottom dead center yung piston, naka-counterbalance siya ng counterweight pero hindi ganun ka-epektibo. Kapag nag-iba na ang posisyon ng piston, nagiging magkaiba rin ang direction nila ng counterweight. Ang mas epektibong paraan para ma-cancel out yung mass ng piston ay ang pagkakaroon ng mass ng isa pang piston na makakasalungatan niya. Habang nasa top dead center yung isa, nasa bottom dead center naman yung isa. Yung pwersa ng isa pataas ay kinokontra naman ng pwersa ng isa pababa. Yun ang logic ng 180-degree crankshaft sa usaping vibration. Ang isang ikot ng crankshaft ay 360 degrees. Para maging eksaktong magkasalungat ang galaw ng dalawang piston, pagbaba ng unang piston, pagdating niya sa bottom dead center, nakaposisyon na yung pangalawang piston sa top dead center. Sa puntong yon, nakakakalahati na ng ikot yung crankshaft. Ang kalahati ng 360 degrees ay 180 degrees. Kaya tinawag siyang 180-degree crankshaft. So paano ko nasabi na hindi porket 2-cylinder engine ay mas mahina ng vibration kaysa single-cylinder engine? Kasi sa 2-cylinder engine na merong 360-degree crankshaft, yung dalawang piston sabay na umaakyat at umababa. Technically, para lang siyang single-cylinder engine. Dinalawa mo lang yung piston na nagtutulungan para ugain yung engine pataas at pababa. Sa V-twin naman, magkaiba ng direksyon yung dalawang piston. So hindi nila nakikancel out ang pwersa ng isa't isa, mas lalong mauga. Hindi ko sinasabing pangit yung mga ganong klase ng configuration ng engine ha. Vibration ang pinag-uusapan natin dito. Teka lang, boy. Ah, Sa 180-degree crankshaft, kung nakakancel out ng dalawang piston yung puwersa ng isa't isa, so walang pag-uga yung engine na pataas-baba. tama. Eh, bakit meron pa ring vibration? Hindi. Meron pa rin talagang vibration. Kasi kahit na nakakancel out ng pistons yung pwersa ng isa't isa, pataas at pababa, hindi naman kasi sila naka-single line eh. Magkatabi sila. So, nayuyugyug pa rin nila yung engine ng pagganito, pero mas mahina kesa dun sa pagyugyug ng engine na taas-baba na kinukos ng single-cylinder engine. Tapos, meron akong binanggit sa'yo kanina, di ba, na secondary vibration, factor din yun. Pero saka na natin yung pag-usapan. Biyahin na ulit tayo. Balance, handling, and stability are what I love the most about the Falcon X400. Walang wobble kahit bitawan mo yung manibela. Wala ring wobble sa high speed. Medyo top heavy siya kapag nakahinto, lalo na kung full tank. Pero kapag tumatakbo na, it handles just like an average 150cc naked bike. Pero dito mo pinaka-ma-appreciate yung bigat niya. Sa tulong ng timbang niya, mapalong stretch man o corners, ramdam mong palagi siyang planted to the ground. May kumpiyansa ka rin sa kapit ng mga gulong niya. Pero iba pa rin talaga yung kumpiyansa na ibinibigay ng mababang seat height. Ang sarap nito sa corners kahit pa-chill-chill ka lang at nakastay ka lang sa single gear. Pero mas nasasarapan ako when I attack the corners aggressively. Ang sarap i-rev match eh. Smooth kasi yung pasok ng engine brake.
Actually, kahit nasa segunda ka, hindi ka idudukdok ng engine niya. Partida, walang sleeper clutch yan. Pero dahil nga wala siyang sleeper clutch, may mga times na nakakaranas ako ng jerking kapag nagsishift ako ng gear. Pero madali ko lang siyang nagamay. Mas smooth ang shifting kapag half clutch lang. Huwag kang mag-alala, hindi yun nakakasama sa engine basta nasa tamang RPM ka. Masarap siyang gamitin sa NLEX pero iba ang saya kapag sa twisties mo siya dinala. Happiness is not around the corner. Happiness is the corner. Siyempre, gaya ng iba pang mga motor na may kabigatan, kapag medyo mabilis yung pasok mo sa corner, hindi siya basta maglilin kung hindi mo siya lalambitinan. Pero yun nga nagpapasarap feeling pro ako. Parang gusto ko nga mag-drag kaso naalala ko hindi pala ako marunong. I have to commend the tires for performing well. You can conquer the corners nang hindi ka nag-aalangan, and the suspensions are tuned for cornering. May sapat na stiffness para i-handle yung timbang ng motor kapag nagpe-prepare kang pumasok sa corner. Suwabe rin yung braking. Dalawa ang disc brake sa harap tapos dual pot ang bawat caliper. Sa likod naman, isang disc lang na mas maliit at naka-single pot caliper lang. Pero sakto lang yung timpla ng mga preno niya. Normal lang na mas malakas ang stopping power na inilalagay sa unahan kasi kapag nagpreno ka, halos lahat ng timbang dumidiin sa front wheel. Mas malakas yung momentum na pinipigilan niya. Nagustuhan ko rin yung calibration ng ABS niya, hindi masyadong sensitive. May pagka-sporty. I just wanna drink, I don't wanna think. Tired of feeling sick, I'ma need a fix. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako nagsasawang magmotor dito sa Marilaki. Mga magagandang view. Hindi ko na kailangan lumayo sa metro. Sa kahabaan nitong Marilaki, maraming ganito. I love this bike. Pero walang perfectong motor. Tinubuan ng biceps yung kaliwang palad ko dahil sa tigas ng clutch. Nasyawarma ang mga binti at hita ko at na-steam ang yagba doodles at tender juicy ko dahil sa mainit na singaw na nanggagaling sa makina kapag umandar na yung radiator fan. At nagkaroon ng bisagra yung ankle ko dahil champion sa tago-taguan yung neutral niya. Ang hirap hanapin. Yung suspensions medyo matagtag sa mga lubak. Yung mga gulong makapit sa aspalto pero madaling dumulas sa mga maalikabok at medyo basang kalsada. Sa kabila ng mga yon, gusto ko pa rin tong motor na to. 208,000 pesos para sa 2-cylinder entry-level big bike na may sapat na torque at sapat na timbang para sa panatag na expressway ride mo. Compact, malinis at solid ang build. Yung foot pegs, yung brake pedal, yung shifter, yung front suspension, yung rear suspension, yung frame, yung brake levers, at yung stems ng side mirrors, beefy lahat, hindi tinipid. USB charging port, adaptive TFT display, may passing light, hazard, LED lahat ng mga ilaw at backlit yung mga switches. May front camera na may built-in storage sa motor para ma-document mo ang bawat ride mo. Pwede siyang disusi, pwede ring di-remote. Kahit may mga imperfections siya, nag-enjoy talaga ako sa paggamit dito sa motor na to. Nasa punto na kasi ako ngayon na ang pinakamalaking factor sa akin ay yung napapangiti ako ng motor na ginagamit ko. Mababaw na ang kaligayahan ko. Sa kasagsagan ng brand war, baka ito na ang panahon para ma-appreciate natin ang iba't ibang klase ng motor. Hindi mo kailangan gustuhin silang lahat. Ang kailangan lang ay i-appreciate mo yung existence nila at irespeto mo yung kapwa rider mo na nagdesisyong bilhin sila. Hindi lahat ng riders ay nabiyayaan ng malalim na bulsa. Kaya kung kaya mong maging masaya kapag nakikita mong masaya ang iba sa motor na nakayanan nila, gawin mo. Kasi pwedeng kalakip nun ay paghihigpit nila ng sinturon. Kahit anong brand ng motor mo, lahat tayo ay pare-parehong bisita lang ng kalsada. Falcon X400. Does it live up to its name? You be the judge. Masarap magmaneho ng mga motor na malalakas. Pero paalala lang, the road is not your racetrack. Hindi ako ang pinakamalakas, pero hindi rin ako ang pinakamahina.